Kung teenager ka, simula 18 pataas, at sa tingin mo hindi mo pa nahanap sarili mo, dapat umpisa mo nang malaman to. Throughout those years, simula 18 pa lang ako, marami na ako natutunan na dapat alam mo na din. At syempre hindi na natin patatagalin pa. Number 1, focus on what you can control, pare. Una kong na-realize sa buhay, yung kumontrol ng mga bagay na sa tingin ko makokontrol ko. Tulad ko ng sarili ko, di ba? Yung way na paano ka mag-isip. At syempre, higit sa lahat yung mga pagkakataon na nasa stressful situation ka. Wala kang control o pagpipigil, ibang taong kukontrol sa'yo gamit emosyon mo, pare. Number 2, stop half-assing, pare. It means gawin mo ng 100% yung mga bagay na gusto mong ma-fulfill. Hindi yung napapasabi ka na lang ng What if sana ganito ginawa ko? Hindi ganyan, hindi ganito mangyayari. masarap sa pakiramdam yung may mga bagay ka na-accomplish na kahit pakiramdam mo takot ka o mahirap sa tingin mo. Kaya dapat mong matutunan na maging risk taker, pare. Masarap matulog ng hindi ka napapaisip ng what if. Number 3, do the things even if you don't feel like doing, pare. Mga tao ngayon, bumabase sila sa mga motivation. Imbes na disiplinahin nila sarili nila, gagawin lang nila yung isang bagay kapag pakiramdam nila ganado sila. Naghihintay lang sila ng araw na kung kailan motivated sila. Kaya kung may mga bagay ka naisip na sa tingin mo, mag-move forward ka. Huwag ka nang maghintay pa ng araw na gagawin mo na kung kailan mo gusto. Kaya huwag ka maging tamad, pare. Number 4, learn how to let go, pare. Sa buhay natin ngayon, may mga tao na seasonal lang kung makasama natin sa buhay. Yung iba, papasok lang sa buhay natin para iwanan tayo ng mga lessons. Yung iba naman, sasaktan ka para matuto ka. O kaya naman mga taong makakasama mong mag-grow. Masasabi ko lang, pare, just be who you are lang. Hindi yung magbabago ka para lang pagsiksikan mo yung sarili mo sa isang grupong yun. Pagsisiksikan mo yung sarili mo sa mga tao na hindi naman interesado sa'yo. Kung ayaw nila sa kung sino ka, huwag ka magsisisi, huwag ka panghihinaan ng loob na pakawalan sila. Let go mo lang sila, pare. Maging komportable ka sa sarili mo. Matuto ka din na maging mag-isa kung minsan. Number 5, avoid drama and gossip, pare. Sigurado karamihan sa inyo, ayaw na ayaw sa mga chismoso-chismosa. O baka naman kayo na mismo yun. Mga tao kasi ngayon, sinasatisfy nila sarili nila sa mga bagay na patungkol sa ibang tao. Sabihin na lang natin mga marites sa harap ng bahay nyo. Imbes na mga ideya yung mapapakinggan mo. Tungkol naman sa mga pangyayari sa ibang tao, di ba? Kaya layuan mo sila. Huwag kang tumulad sa kanila dahil wala kang mapapala sa kanila, pare. Number 6, stop complaining and take action already, pare. Imbes na inuubos mo yung oras mo kakareklamo, kumilos ka na lang. Isipin mo kung paano mo masusolusyonan yung mga problema mo sa buhay. Number 7, improve, not to impress, pare. Kapag nag-uumpisa ka ng umunlad, o sabihin natin mag-improve sa buhay, di ba? Huwag mo lang gawin yun para ipakita sa maraming tao na Kaya ko na to. Sino kayo ngayon? yung tipong yung taas-taas na ng tingin mo sa sarili mo. Yung parang sumisipa yung pagiging egotistical mo kasi ito nga, nasa taas ka na. Umangat ka, mag-improve ka para sa sarili mo. At syempre para na rin sa mga mahal mo sa buhay. Kung may mga achievement ka man sa buhay, mas ayos kung gagamitin mo to as a source of confidence mo. Hindi yung ipinagmamalaki mo pa sa iba. Number 8, hard things now, easy life later, pare. Mga tao ngayon, ayaw na dumaan sa hirap. Kasi nga, it feels uncomfortable. Mas pinipili nila na makulong sa loob ng comfort zone nila. Pero alam naman natin na wala tayong mapapala doon. Kaya dapat ma-realize mo na para dumali ang buhay mo sa hirap, kailangan mo dumaan muna sa hirap. Kasi sa kabila ng kahirapan, lumalakas at mas nagiging better ka, pare. Number 9, be grateful for what you have, pare. Sabi nga nila, comparison is a thief of joy. Huwag mong ikumpara yung sitwasyon mo sa sitwasyon ng ibang tao. Kumbaga sa laro yung level 20 mo sa level 90 nila. May mga pagkakataon na napapasabi ka na lang ng, kunwari sa pera. Ay pare, si ganito may ganito ka lang yung pera. Ay sana ganito ko kalakas. Hindi. Imbes na kinaingitan mo sila. Imbes na iniintindi mo yung buhay ng ibang tao, hindi mo intindihan sarili mo. Para matulad ka dun sa taong naging successful na, gamitin mo lang silang inspirasyon, pare. Okay,
Number 10, embrace humility pare. Kapag may mga times na curious ka sa isang bagay, and then pinapairal mo yung pagiging mahihain mo, para syempre matuto ka, magtanong ka lang. Ayos lang naman na magbukang tanga sa una. At least, natututo ka. Then last, ito yung pinaka-paborito ko sa lahat mga pare. Learn how to not give up, pare. Pagtawanan ka man nila, ikahiya ka man nila, huwag ka mag-overthink. Karamihan sa inyo, laging iniisip kung ano man yung laman ng isip ng ibang tao sa inyo. Halimbawa na lang may nakatingin sa'yo. And then, hindi ka na mapakali kasi baka negatibo na yung iniisip sa'yo. Positibo man, negatibo yan, mahalaga pa ba? Mamamatay ka ba kung ano man yung iniisip nila sa'yo? At saka, anong alam nila sa'yo, di ba? Basta ang isipin mo na lang, astig ka pare, di na sila mahalaga. Ngayon, ito yung mga lessons na dala-dala ko hanggang ngayon. Dumali buhay ko dahil sa mga 11 lessons na to. Tulad mo, nagkakamali din ako. Natututo, nag-explore, at syempre nag-i-improve. Gaya mo pare,